Habang kami ay nagpapahinga sa kalsada, nakita ko ang tahanang ito at isang dalagita na nakaupo sa kanilang pintuan. Nagluluto siya ng kanilang pananghalian. Ginisang sardinas ang kanyang lulutuin. Binabudget daw nila ang kanilang pagkain dahil mahirap ang kanilang buhay. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa manggahan at buwanan na lamang ito kung umuwi. At ngayong araw ay aalis ang mga ito at iiwanan na lamang silang dalawang magkapatid. Anong pangalan mo? Liami, Leah May? Okay, ilang taon ka na? 13, Bata pa. Okay, anong grade ka na? grade 6. Grade 6 ka lang? Pero malaki siya, no? Akala ko high school ka na. Medyo ano na yung edad niya. Okay, kamusta ang pag-aaral mo? Okay ra. Saan ka nag-aaral? Dito sa Kapihan. Doon. Mas malapit doon compare sa Malabo. No? Okay, kamusta yung pag-aaral? Okay ra. Meron ka bang... Sinabi mo okay, meron ka bang honor? O... may honor ka. Top ano ka? Wala pag-ingon ay. Wala pa? Okay, pero ano yung average mo? 89. Mataas na. Okay, so hindi ka challenger. Kumbaga, ano ka talaga, tough, ganyan. Okay, kamusta ang buhay nyo dito? Kuan pod. Okay raman pod. Anong trabaho ni tatay? Silang mama magtrabaho kuan bantay mangga. Tapos maghurnal usahay. Yeah. Yun lang yung trabaho. Ilan kayo magkakapatid? Doha. Okay, babae din? Lalaki. Panganay siya. Ilang taon na? 16. Ang layo ng gap, no? Layo ng gap nung ano ninyo. Okay. Naano lang ko sa kanya kasi akala ko high school ka na. Wala, grade 6 ka pa lang. Ikaw ang pinakamalaki sa school nyo. Ay, may mas malaki pa sa'yo? Okay, itong bahay na to kanino? Sa inyo to. Okay, matagal na ba kayo nakatira dito? Okay. So, yung sabi mo, ang nanay at tatay nagbabantay ng mangga. So, yun lang kabuhayan nila? O, kamusta yung pang-araw-araw na gasto sa bahay, sa pagkain? Kira sad po. Amo lang ginabudget. Ginabudget. Okay, baon sa school. Usahay, Gis ra. Okay ra minsan. Okay, minsan gis lang. Okay, pero minsan wala ka bang baon? Palagi ka bang may baon o madalas minsan wala din? Usahay, wala. Usahay na. Okay, bakit minsan wala? Wala may kwarta. Walang kwarta si mama. Okay. O at least nakakapag-aral, ano? May kuryente ba kayo dito? Wala? So, anong gamit nyo dito? Solar. Solar lang. Pero may kuryente naman, no? Bakit hindi kayo nakapagpakabit ng kuryente? Wala may kaunsa ng kuansa. Hindi kaya nila, mama? So, ibig sabihin, talagang sapat lang yung kinikita ni mama at papa sa paghahanap buhay, no? Makabili ng bigas, yun yung pinakaano nyo, no? Mayroon ba kayo stock ng bigas? Gamay na lang, guro. Gamay na lang. Okay. Pati mga grocery, wala, no? May mga alaga ba kayo ditong baboy, manok, ganyan? Wala? So, manok na, gamay manok lang. Okay. Tawagin mo yung isang kapatid niya. Nasaan yung kapatid mo isa? Nas kayo nag-aaral? High school na to? Grade 9. Okay. Grade 9. Okay. O at least kahit paano, yung bahay, mayroon kayong sariling bahay. Halika! Okay. Huwag kang mahiya sa akin, ha? Okay. Kayo ay magkapatid. O sige, upo ka dito. Okay. Anong pangalan mo? Elric. Ha? Elric po. Anong grade ka na? Grade 9. Kamusta ang pag-aaral? Okay lang naman po. Okay. May honor ka ba?
Wala, pero kahit paano, nakapasa naman. Ano yung pangarap mo paglaki? Maging task force Davao po. Task Force Davao. Parang sundalo. Ikaw naman? Teacher. Good teacher. Okay. So, kamusta ang buhay nyo dito? Sabi niya, nagsasaka si mama at nagbabantay ng mangga. Yes po. Kamusta yung pang-araw-araw nyo dito? Medyo Hirap? Ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? makaahon sa hirap Mm. at sa makaahon sa hirap at umasinso naman kahit kunti lang. Magsikap lang mabuti para mapaayos yung pag-aaral namin. Trabaho lang para mapadayon mag-eskwela. Para makalampos may. Wala kayong kuryente, no? Yes po. Okay. Pinangarap mo rin na magkakuryente kayo? Yes po. Okay. Sabi niya kasi hindi kaya ng magulang niyo na magkakuryente. Okay. Mahirap ba talaga yung magpakabit ng kuryente dito? Hindi naman po pag may pira, pero pag walang pira, mahirap. Okay. Magkano ba yung pagpapakabit ng kuryente? Hindi ko alam. Hindi mo alam. So from the start na tumira kayo dito, wala kayong kuryente kundi yung solar. Yes po. Pero nung wala pang solar, anong gamit nyo? Yung gas pin po. Gas pan. Okay. Yung mga kapitbahay nyo may kuryente? Yes po. Okay. Naranasan ko yun nung bata ako. Wala kaming kuryente rin noon that time. So, mahirap. Yung makikinood ka ng TV. Tapos, yung paggabi na maliwanag ang bahay nila. Alam ko yung salitang nakakaingit, di ba? Okay. From the start, maliit kayo, wala kayong kuryente. Hanggang ngayon na malaki na kayo, wala pa rin kuryente. Ano sinasabi nyo kay mama at papa? Magtrabaho para makapagawa kami ng kuryente. Okay. So, may time na makikinood kayo ng TV. Yes po. Hirap, no? Kahit, isipin mo ngayon, sa panahon ngayon, halos lahat may kuryente. So, sila, malapit na sila sa syudad, pero wala pa rin silang kuryente. So, ibig sabihin talagang mahirap ang kanilang buhay. So, kung magpakabit naman ng kuryente, ang problema, yung monthly na bayad. Pero bilang estudyante, napaka-importante na may kuryente, ano? So, may mga cellphone ba kayo? Mayroon po pang Pang-online class. assignment. pang assignment. So, at least mayroon kayong dalawang cellphone. So, parang yung gina-charge? Sa magbabayad lang po kami sa Lola namin. kapitbahay. Sa kapitbahay. Okay. So, mahirap ano. Okay. Pwede ko ba makausap yung mama nyo? Yes po. Si mama nila, anong pangalan mo ate? Maribet, Maripit, ilang taon ka na ate? 31. 31. Okay. So, medyo malayo yung gap nung anak. Galing mo magplano ha. Bakit ganun kalayo yung gap nung anak? Answer, dili mi gusto nga daghan sila kay pait kayong panahon, lisod krisis kaayo. Ang Ayun. pagpa-eskwela sa ilaha, Mhm. lisod kaayo. Okay. Nasabi kasi nung mga anak po na talagang mahirap yung buhay nyo dito. Kamusta yung buhay? Maning kamot lang jud para makakaon sa adlaw. Gusto sa ko ang mga anak na sige may trabaho kay aron makatigom daw mi para mausab ni amo ang balay kay mo man gyud ni ilahang sigihan og kuan. Ngando yung amo ang balay nga mausap daw. Magkakuryente. Makakurinti po daw. Hmm. Ning kamot lang jud. Unyang hapon mabiya na pud mi sa ilaha sila ra diri apartmente. Kay bisag asa ra man mi maasahin og kuan, puntay mangga. Okay. So, naiwan yung mga anak mo kayong mag-asawa, nagbabantay ng mangga. Tapos gabi na lang kayo nakaka-uwi. Di tagkuan sir tag usahay gani tag isa ka bulan pa. Nagapadala lang mi diri sa ilaha ganang budget nila sa ilahang pagkaon, ilahang bayronon sa eskwelahan. Mhm. So, kayong dalawang mag-asawa yung umaalis? So naiwan kayong dalawa. Yes po. Ang kuyog lang nila diri tulog pagkagabi ang ilahang lula. So kung saan lugar kayo napunta? Samal,
mawab. Okay. Kay kung diri ara man gud magsalig nga wala man mi ka umhan diri Buyuta. wala yuta. Hindi man gyud mi mabuhi og diri lang among saligan. Trabaho na lang may bisag asa. So kung saan pala kayong mag-asawa na pupunta. Pero, hirap na para kayo nag-abroad. Okay. Umaalis kayo na iiwan nyo lang yung mga bata. Masakit bilang magulang, iniwanan nyo sila, no? Pero Yun nga kailangan tayo. para makapaghanap buhay. Para makakaon lang sila nya sa ilang panginhanglan sa eskwelahan. Mahatag na mo sa ilaha. Okay. So, ngayon wala kayo trabaho? Balik na pud mi unyang hapon, sir. Saan? Samal na pud mi bantay. So, nagbabantay lang kayo ng mangga? Magkano kinikita nyo? 300 ang adlaw. Dalawa na kayo? 300 ako at 300 pud sa kumpanya. So, 600. Okay. Pero ilang araw yon? Depende lang kung ma-harvest ang mangga. Tag 15 days, ma-harvest na. Sa height. Depende lang sa kuan kanang ini kahuman og harvest. Ibalhin na pud mi nilaglain nga area na pud ana lang. So ibig sabihin, kikita kayo ng mangga, kikita kayo sa pagbabantay ng mangga. Paano pag naubos na yung mangga tapos na anihan? Wala ni trabaho, sir. Balik na kayo dito? Diri na sa balay. Magngita na lang pud mi diri kaning kahurnalan. Kaming duha sa kumbana nagahurnal mi hagbas. Okay, so mahirap talaga pala. Kaya pala, hindi kayo makapagpakabit kahit kuryente. Kay ang budget para pang kuryente amo ana lang man ikuan sa mga bata kay dagko naman sila panginahanglan sa eskwelahan. Okay, ano yung pangarap mo para sa mga anak mo? Gusto na ko nga matagaan sila mayong uma. Dili ko gusto nga kuan sila sa kalisod. Unang maningkamot mi bisag mingaw kayo nga malayo sa ilaha. Maningkamot mi para sa ilaha. Makatibas lang sila sa ilahang pag-eskwela, sir. Okay. So, mahirap talagang magpaaral ngayon. Kasi sa mahal ng bilhin, sa lahat ng mga pangangailangan, siya mag-grade 9 na, tapos high school. Alam ko yung pangamba mo na baka hindi mo siya mapag-aral, kasi pag college na, mas mahirap. Mag-aral ka lang mabuti, ha? Pati ikaw, ha? Okay? Para makaraos kayo kahit paano. Buti at least dalawa lang yung anak mo, ate. Ang galing ng plano nyo, At nakakaintindi ka dun sa napakahirap ng buhay. Tinan mo, hindi na nasundan. Ano yung ginawa mong paraan para hindi masundan yung mga anak? Family planning lang, sir. Nagapalit o ganing, mangayo lang ganing ko sa barangay, usahay o ganing pills lang, para dili jud sila masundan. Ora ako ang ginakuan. O walay kwarta ikapalit na, may daghan sa barangay, panghatag, mga pills. Diba? Ang galing nga. At least kahit paano, alam niyang mahirap ang buhay. Gumagawa siya ng paraan para yung family planning ay magawa at hindi madagdagan yung anak niya, which is good. Hindi naman sa inaano natin yung iba na anak ng anak, pero minsan nagiging maganda talaga yung family planning para hindi ka anong mahirapan. Katulad niya, dadalwa yung anak pero nahihirapan pa rin kasi nga sa hirap ng buhay. Okay. Ngayon ba aalis ka, may iwanan kang pera sa mga anak mo? Wala, sir. Wala. So ano lang ang iiwan sa kanila? Kuan lang, amo lang silang kuan na naman may kautangan sa tindahan, amo lang silang kuan na bugas o. So ilahang masud-an diri wala sila pang balon. Kwarta. So aalis na si mama mamaya. So ang matagal na ulit ang balik. Nasanay na kayo na palagi silang umaalis? Po. Okay. So bukas pa may baon kayo? Wala? Ikaw wala rin? Bilang isang nanay, paano mo nababalanse at ano yung pakiramdam mo kapag aalis ka ng gano'n? Papasok anak mo, wala kang baon yung anak. Sakit kayo sa huna-hunaon, sir, oy. Sakit kayo sa ko ang buot nga. Magsige miglakaw niya ako ang mga anak diri dili makatarong og kaon, walay bisag pang balon na lang nila matag adlaw-adlaw unta.
sudanon nila sakit sa kuang buot isip inahan nga akong mga anak na unsa na hirapan silang maayo. Okay. May nakita akong bigas. Yan na lang bigas nyo? Oo, nakuman diri gamay sulod. Okay. So, budget na lang nila. So, kayong dalawang mag-asawa, magtitipid na lang doon. Okay. Mabuti yun. At least kasama mo yung asawa mo sa paghahanap buhay. Hindi kayo nag-iiwanan. No? Okay. Meron lang ako bibigay na tulong para sa inyo. And sana makatulong. Tama-tama. Aalis ka. At least mayroon kang maiiwan sa mga anak mo. Ano? Pero pag bumabalik ka naman dito, may dala kang pera. Kuan ra pod sir kanang murag silbi mahurot-hurot na po siya manam-anam kay og Papadala. maingon sila na mang among project sa eskwelahan padala mo kasmi sa among amo padala sa ilaha unsa ilahang panginahanglan diri sir pang gasolina pa jud sa motor. Pagpasok. Sige, ito. Okay, kunin mo tong 5,000. Pasensya ka na dito, ate, ha? Okay lang. Okay? Salamat sir. Oo, Salamat. para kahit paano magkabaon man lang yung mga bata, no? Okay? Maraming salamat sa inyo. Mag-aral kayo mabuti, ha? Ikaw din, ha? Eskwela og Tarong, ha? Okay, at magti-thank you lang po ako sa charity viewers natin. So, sa mga nanonood at hindi nag-skip ng ads, malaking tulong po yung ginagawa nyo para sa pang-araw-araw pong ginagawa ng Pugong Biyahero. Kasi, 30 days, no, yung araw-araw namin pagtulong sa araw-araw. So, nasusurvive po namin, katulad po nito, kahit ganito lang yung naibibigay natin, ano, sa pamamagitan po ng pag hindi nyo pag-skip ng ads, sa lahat ng mga charity viewers, and mga tumutulong sa amin, malaking bagay yung panonood nyo po at di nag-skip ng ads. Kasi nagtutuloy-tuloy po yung ginagawa namin. Minsan nakikita natin na hindi kami nagpapahinga. Minsan talagang dire-diretso ang aming ginagawa. Nagpapahinga lang kami minsan kapag kalinggo. Pero madalas, araw-araw po kami nasa misyon. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat kasi naggagawa po natin ito ng dahil po sa inyo. At syempre, salamat din po sa yung mga lahat ng tumutulong. I know hindi naman po namin hinihingi yun, yung lalo na yung mga sponsor na kusang lumalapit po sa amin para magbigay. Malaking bagay at lagi po namin pinagpapasalamat. Maraming salamat po. At sa lahat mga nagpapadala po ng package. Thank you so much. Sige po, at aalis na kami dahil after nito, mamimigay pa rin po kami ng package. Salamat po sa inyo and God bless everyone. Bye-bye. Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar stand fan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand fan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand fan na ito at napakatibay. Mayroon na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po!